kita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, Agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Ayan, what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat at maulang hapon mga ka-agrisikat. Nandito na naman muli sa inyong harapan ang inyong mga very demure and very fresh partners tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. And I am Pamela Cañaveras. Ayan, at magsama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat. Sa agrikultura, sikat ka. Ayan. So, unang-una partner, kumusta ka ba? Ayan. Partner, ako nilalamig talaga ako. Ang lamig dito sa yes, ang lamig talaga. And sa labas din, yes. partner. And speaking of malamig nga, dahil nga yan sa atin nga nagdaang bagyo, na si Bagyong Enteng. Kumusta ka naman, partner? Hindi ba, wala bang baha sa inyo? Ganon? Ayun, partner. Although nalulungkot ako, partner, kasi 100 meters away lang sa bahay namin, binabahay yung mga kapitbahay namin. Pero thankful ako, partner, no, kasi hindi naman kami inabot. So, partner, kayo ba sa Siksikan sa Talavera? Yes. Tama ba? Sa malapit sa Talavera. Ayan. So, binabati ko yung mga taga-Siksikan dyan sa amin. Again, thankful din ako na kahit papano ay elevated naman yung lugar na doon sa amin. Pero yung ibang areas doon sa amin ay nabalitaan ko nga na talaga namang nalubog rin sa baha at makakaasa po kayo na yung aming kasama po kayo sa aming mga prayers. Yes. Ayan na sana po ay sabay-sabay tayong makaahon. Ang baha at tumigil na itong bagyo na ito. Sabay-sabay tayong makaahon sa pagsubok na to. Ayan, yes, yun lang, naman. partner. So, aside, partner, dito sa talagang china-challenge tayo na bagyo, partner, ano ba yung mga kaganapan sa Clardeck last week? Okay. So, sa Clardeck, nagkandak yung ilang ating mga CMIs, yung DARFO3 and ang Bataan Peninsula State University ng kanilang agency in-house review. Ayan. So, dun nagpunta kami, pati yung ilan sa mga kasamahan namin sa Clardeck. Ayan, kila Ma'am Rachel, kila Ma'am Glenda, kay Ma'am Ellen. At doon nga ay naupo kami para mag-monitor ng mga ilang kaganapan doon, yung mga research presentations. Ayan. Yes, so, correct. ikaw naman. And, of course, dahil tayo ay naimbitahan din sa BPSU, kasama nyo ako, partner, talagang meron talagang mga outstanding papers and researchers talaga na pangmalakasan din talaga ang research. Iyan ang patunay talaga na pagdating sa mga research sa AANR ay talagang nangunguna at talagang itinataas ang bandila ng Region 3. Yan, ng Clardeck member institutions. Ayan. Anyways, partner, tayo ngayon ay naka-live sa ating Clardeck Consortium FB page, Radio CLSU FB pages, and of course, Ray CLFB page. Kaya naman kung may nais po kayong ipa-shoutout or concern, maaari po namin yang sagutin via live stream. Yes. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, lalo ngayong maulan, ay no problem dahil recorded po ang lahat ng ating episode kaya't mababalikan ninyo ang inyong mga na-miss na topics and kung kami rin ay na-miss ninyo. And of course, napakikinggan din tayo sa DWFM 107.3. Yan, partner. Bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga bosses o kasamahan sa loob ng universidad. Unang-una na syempre ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, sir. Ang ating Vice President for Research and Extension, ang ating poging-poging boss, Dr. Edgar A. Orden. Hello, sir. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelino R. Velasco. Ang ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. Hello, sir. And of course, partner, ang ating Vice President
President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Hello po, moms and sirs. Ayan, good afternoon po. And of course, sa lahat ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre ang ating mga minamahal na students. Hello sa inyong lahat at sana tumutok kayo hanggang sa end ng ating episode dahil hindi lamang saya ang kanilang mapupulot partner kundi mga bagong kaalaman. Dahil naririnig ko, may mga sabi-sabi na talaga namang very special din yung guest natin mamaya. And of course, special din ang ating topic na nakikita nila sa screen ngayon ay ang Grain Probe Moisture Meter na pag-uusapan natin mamaya. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, partner, baka may gusto ka pang mga i-shoutout dyan sa iyong listahan. Ayan. So, nalimutan ko, walang mga nakalist ngayon. Pero sige, ito yung mga gusto magpa-shoutout sa akin. First of all, yung mga kaibigan, mga kasamahan ko dyan sa lugar namin sa Siksikan. Ayan, stay safe po kayo dyan. Si Princess from SRC. Ayan, si Gian from Filmec. Ayan, from Filmec. Hello. At ang lahat ng taga Filmec, ayan, shout out po sa inyong lahat. Sana po ay nanonood kayo ngayon. Ayan, hanggang matapos itong ating episode. At sino pa ba? At of course, yung ating mga kasamahan sa office. Ayan, yung mga nabanggit ko kanina, sila Ma'am Rachel, Ma'am Ellen, Ma'am G, ayan. At sa kabila naman sila Sir Benny, sila Sir Rolly, Sir JP, and Sir Neo. Ayan, good afternoon po sa lahat. And of course, ang lahat po ng CMIs na hindi ko na maiisa-isa ng Clardeck. Ayan. Ayan po. Happy watching po sa inyong lahat. Ayan, partner, parang nabati mo na din yung gusto kong batiin. And i-add ko na lang din po, shoutout po sa aking nanay at tatay na nanonood. And of course, sa Stratcom family, kila Ma'am Yan, kila Sir Kuj, hello po sa inyong lahat. And hi din po sa Clardeck member institutions namin na patuloy na tinatangkilik ang AgriSikat. Ayan. And of course pala, bago natin makalimutan, sila Ma'am Sharina and Ma'am Jessa Striking and Force. Boss Del at ang kanyang mga striking force. Strike everywhere kahit maulan. Yes. Super sipag ng ating striking force. Sipag. Ayan. Dito nga sa ating programa ay marami na rin tayong naipakilala o na-feature na mga agri-aqua technologies and new developed products na talaga namang kinapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Yes, at hindi lang dyan, partner. Ngayon ang ating AgriSikat ay in-upgrade na dahil meron na tayong dalawang segment. Una na ang Tech Kaalaman at pangalawa ang Tech Kita. Ayan, sa ating ng previous episode ay nakasama natin si Mr. Reniel R. Andalion mula sa Pampanga State Agricultural University o PSAU. At dito nga ay napag-usapan natin ang patungkol sa Mighty Big. Ayan, T-Big Leaf Extract for Meat Tenderizer. Wow, grabe So, ginutom ano ba tayo. yung natatandaan mo doon? Ay, partner, grabe ginutom tayo. Yung meat tenderizer, yung Mighty Big natin, hindi na natin kailangan pang magsama ng tinidor at kutsara sa ating kaldero. Oo, para No need na pampalambot ng karne. Ano sabi ni Sir Don? May tinidor. Hindi na may tinidor. Hindi na Mighty Big na ngayon. Tama, diba? Sa Mighty halagang Big. 35 pesos. Ayan. And super thankful ako, partner, kasi Why? after ng episode natin ay may potential investor kaagad. Talaga may mga nag-reach out agad. Ano? Yes, na nag-message sa ating FB page. Ayan. So yun kasi yung isa rin sa mga goal natin yun kung bakit i-feature natin itong ating mga pangmalakasang technologies. Kasi para mas maipromote, mas maipakilala pa, hindi lang sa ating mga investors, kundi sa ating mga farmers. Ayan, and fisher folks. Ayan. Ako naman, ang natatandaan ko doon, partner, is no need na nung mga effort. Tulad nga sinabi mo kanina, hindi na rin tayo mahihirapan sa pagmuya ng paborito nating karne. True. Di ba? Nakakapagod rin kasi ngumuya. Yung sinabi mo before, yung parang kinagat mo na buhay pa. Oo. So, Tumatalon pa yung karne minsan. may enjoy na natin ang ating pagkain sa Mighty Big. So ngayon namang hapon, partner, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa kakaibang teknolohiya mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or DA Philmec. Yan, ang Grain Probe Moisture Meter. Ayan. Sa agrikultura nga, partner, napakahalaga ng tamang moisture content upang matiyak ang kalidad ng ani at maiwasan ang pagkasira nito. Sa tulong ng Grain Probe Moisture Meter, mabilis at tiyak na nasusukat ng mga magsasaka ang moisture level ng kanilang mga butil.
na nagreresulta sa mas mainam na pag-iimbak at mas mataas na ani. Sa pamamagitan ng regular na paggamit nito, nabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka kung kailan ang tamang panahon para anihin o itabi ang mga butil. Ano kaya ang kaibahan ng Grain Probe Moisture Meter mula sa Filmek sa ibang mga commercialized na technology na gaya nito? Paano kaya gamitin ito? Iyan ang aalamin natin kasama ang ating special guest na ipakikilala ni Partner Pam. Ayan, grabe naman yung introduction mo, partner. Parang kwentong-kwento talaga. Ayan. So, partner, it's an honor to introduce our guest speaker for today. Ayan, in the year 1991, she finished her bachelor's degree in civil engineering at Nueva Ecija University of Science and Technology or NEUST, formerly Central Luzon Polytechnic College or CLPC, where in September 2007, she finished her master's degree in agricultural production, chain management with specialization in post-harvest technology and logistics in Wageningen University and Research in the Netherlands. Wow! In her research journey, she have received various certificates and awards by joining numerous competitions, such as recently last year, she got the third-placed Best Research Paper Award during the 2023 National Symposium for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development with her automated mango fruit sorting using computer vision. Wow. Yan. Additionally, this year, she was awarded as the Ulirang Juana Award during the Filmek anniversary and the Most Outstanding Employee for Research Senior Category in Filmek. Ayan. Aside from this, she served as technical evaluator of numerous papers and have attended trainings as resource persons and presenter and participant in the international and local trainings. Ayan, Yeah. currently, she is the supervising science research specialist of the Agricultural Mechanization Division in Filmek. Without further ado, let us all welcome our guest speaker for today, Dr. Arlene Coloma Joaquin. Ayan. Hello, ma'am. Hello. Good afternoon po, Arlene lang ma'am. po. Hindi Wow. po ako doktor. Engineer si Ma. Magandang Ayan. hapon po. Ayan, good Magandang afternoon hapon po, Ma. Good afternoon, Denver. And Pam, it's my first time to see you, even on screen lang. Maraming salamat po for inviting us and good afternoon po sa lahat ng ating mga nakikinig. From Filmek po, from our Executive Director, magandang hapon po sa lahat. Ayan, Ayan. magandang hapon din po sa Good mga afternoon po, taga-Filmek. ma'am. Hello, ma'am. Yes. First of all, ma'am, thank you very much po sa pagpapaunlak po sa amin. Alam Yes. po namin, very busy po yung Oo. schedule nyo, pero sobrang saya po namin at may chance po kami ma-interview po kayo ngayong Yes. hapon. Pinaulakan tayo ni Para Ma'am. po sa ating, Diba? para sa agriculture. Yes. Nandyan tayo palagi. Yes. Ayan. Available anytime for agriculture, ano? Kahit bumabagyo, ano, binigyan tayo ni Ma'am ng chance na makausap siya ngayon. Ayan. So without further ado, Ma'am, simulan po muna natin sa mga warm-up questions. Ayan. So, maaari niyo po ba kami, Ma'am, bigyan ng kaunting background patungkol po sa inyong Agricultural Machinery Design and Prototyping Center sa DA Filmek po? Ay, hi. Yes, oo. So, nakaabot na rin pala yung chismis sa inyo. Anyway, ito pong, we call it AMDPC kasi medyo mahaba. Ano? Pero ito po yung pinaka-latest na facility po ng Filmek, which is one component of our collaborative project po with the Korean International Cooperation Agency or KOICA. So, ito po ay resulta ng mga atin pong mga proposals na sinabit sa KOICA and we were able to get a project. And this is one of the components. Ang kanyang objective actually is we want to enhance the capability ng atin pong sa aming mga researchers at saka po ng ating mga local manufacturers para gumanda po yung ating mga napoproduce na mga agricultural machineries. Kasi over the years po, ang Filmek relied on the traditional method of prototyping, paano ba kami gumagawa ng aming Yes mga po. naiimbento. So we always use yung ating cut and weld na tinatawag and it takes time bago po kami makabuo ng isang prototype. And then also may mga wastage during prototyping kasi we have to make trial and error. Yes po. With the center po, we will be provided or we have provided the center with
with modern technologies po na ginagamit sa ating fabrication. So meron na po tayong mga computer-aided equipment para po mapabilis at maging quality ang ating mga dinidevelop po na agricultural machineries. And also sa design concept po, itong center po na to would facilitate yung simulation, design engineering. Yung mga design po natin, pinadadaan muna natin dito sa computer muna tayo para Yes hindi po. masyadong aksayado sa oras, ganyan. So, we call it the simulation and modeling section ng center na ito. So, dito, bago po tayo pumunta ng actual fabrication, we have managed to pag-aralan, tama ba yung naisip namin? So, with various engineering software that we have right now sa AMDPC, sa Filmate, we can go through any specific design. Doon na po namin ina-optimize. We call it sa research ng optimization. Binavary natin yung condition ng design until we came up with a very good engineering design para sa ating mga agri-machinery. And this result naman po ng simulation will be translated into a code para po, Yes po. i-transfer natin ito sa ating mga computer-aided na equipment. So right now, we have CNC mill, meron kami mga plasma cutter, those are just some. And also, we have a robotic arm for our welding. So yung pong welding natin, medyo uniform na siya because of this. So yun po yung ating bagong facility po, which we are offering actually to other institutions po. So, kasama po namin dito ang CLSU. Ayun, yes. So, kasama po natin ang iba, and then part po ng TWG din, ang Naputol po ata. ating, ilan po sa entitled to see and the services that we can offer po sa Ayun. Ayun. So, hindi pala basta-basta, no, partner, yung it comes with the process Yes. talaga. Ako naman natatandaan ko dyan, partner, yung yung naalala ko dyan, yung predict. Ayan. Kasi sa... actually, yes po. predict Parang doon ko po siya na kasi doon sa predict din associated. natin, doon din nagaganap yung ibang mga simulation na ipinaprocess muna, saka yung mga 3D printers nila, doon. So, ayun. So, kailan po ba, ma'am, naitatag po ito, ma'am? Ito pong ating center. Formally, we started the center to operationalize nito lang year na to. Kasi okay po. medyo delay ng konti yung implementation because of the pandemic. So, supposed to be ay 2020 pa to. But we officially opened the center po nitong January lang. Ayun. So, dumako naman po tayo, ma'am, sa topic natin ngayong araw. Ayan. Kailan po ba ninyo, ma'am, sinimulan po yung pananaliksik dito sa ating Grain Probe Moisture Meter? Ayan po. Ayan, opo. We actually started ng late 2017 pa. Tagal na, no? Tagal na. This tagal is also an expressed need on the part po ng ating mga traders and also NFA who would always go to the field ng, yun nga, naisip nila, bakit hindi tayo gumawa ng ibang klaseng moisture meter that would cater dun sa ating ginagawa sa field. So we started in 2017 Ayun. Wow. with the concept. Ayan. Ma'am, sino-sino naman po ba yung mga panauhin po na nakasama po natin dito po sa project po na ito, ma'am? Sa project team, well, yung section pala namin is agricultural instrumentation section. Ayun. So, normally ito yung ginagawa natin, mga tools and instruments that would help the industry. So, mayroon po kami sa team, we do have an socio-econ. We have also an electronics engineer and kami sa AMD po. So, all from Filmec po. Ayun, lahat from Filmec. So, ma'am, ano po ba, ma'am, yung, I'm sure meron po kayo, ma'am, kinaharap na mga hamon. Ano po iyon, ma'am, habang nagsasaliksik po kayo? Marami-rami. Medyo marami-rami. Ayan. So, ano po doon, ma'am, yung pinakatumatak po sa inyo? Yes. Okay, so start, ito kasi yung kauna-unahan namin actually na digital na talagang sa amin in-house ginawa. Ayun. Kaya medyo ang dami namin ditong mga binyag talaga sa amin lahat. But actually the most challenging is yung sa design concept talaga.
Kasi karamihan, wala pang ganito. This is first of a kind na ang nakikita kasi nating mga moisture meters, diba, tabletop na tinatawag. So, kukuha ka ng grain samples, ilalagay mo yes dito. po. So, kakaiba kasi ito. So, ang concept nito, that's why, ay, alam niyo yung buriki, ano? So, Yes kabisado po. yung buriki. Familiar naman po sa buriki. So, yun yung pinantutusok kasi ng ating mga grain industry para tingnan yung quality, una, ocular, and then moisture content, ipunin nila yon sa kanila kukuhanan. So, yun yung naisip namin na ba't hindi na lang lagyan ito ng moisture sensor para pag tinusok, we can have the moisture content reading na ng palay or mais. Ma'am, nabanggit niyo po Ayun. yung... Ang pinaka-challenging talaga design concept because this is ayun. first. So, we really have to research a lot Yes. on things. Yes, ma'am. Ma'am, maisip ko lang po, parang sa regular, yung mga alam ko sa farmers, parang kinakagat nila. Tama po Yes, ba? Yes, yung traditional. Tama, Tama tama. po ba? Oo. Tapos, Tama. Actually, may joke nga yung sila dyan kasi nung daw araw, kaya daw yung ating mga medyo matatandang farmers, maraming bungi, no? So, pero joke lang yun. Kasi kakakagat daw ng palay at farmers just to get the moisture content. But that's a joke, of course. pero syempre, ma'am, hindi talaga siya accurate compare Yes. sa mga moisture meter and grain probe moisture meter. Ma'am, meron din nabanggit sa amin, parang meron din yung pinupukpok siya sa floor. Tama po ba? Yes, that's another one. Oo. Yun yung nabanggit So, yung sa may atin mga kanina. rice mills naman, they usually yon ginagawa nila para makita nila yung magiging quality once milled na yung rice. So, they are doing that. Ilalagay sa isang cloth, tapos Yes, ipapalo yun, either sa pader or sa floor. And then Ayan. from there, makikita nila kung tuyo na, pwede nang i-mill. So, Ayun. yung isa sa magiging pwede. Ayun, thank you so much. Nakakatuwa, no? Cute. Yes po, ang Cute yung measurement. Ang cute. ganun yung Parang paraan. naisip ko, bakit ba tayo naniwala sa ganong, sa ganong strategy? Ang galing ano. So ayan, so kanina yung pinagtanungan natin yan. Shout out po pala kay Dr. Aldrin Badwa. Ayan. Ating, bago na- Yes, new. hi, sir. Opo, si Doc Ayan. Alvin. Opo. Yes po, ayan. Ating Siya sa new amin. director. Director. Ayan. Yes. For Yes, research opo. and extension. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ma'am, ano po ba ma'am yung pinagkaiba nito sa iba pong mga grain moisture meter natin, yung mga nasa market na po? The principle, pareho lang naman na i-measure mo siya. And actually, ang mga instruments, hindi ito direct na nagme-measure lahat to. Yung mga moisture meters, maski imported or the local ones. Ay, wala pa palang local, ito pa lang. Hindi naman direct water talaga yung ating mini-measure dito. Hinahanapan natin siya ng characteristics para i-correlate or i-calibrate natin sa moisture content. So, ang pinagkaiba nito, ang mga existing kasi natin yung crushing type, so kinakrush to konti, and then yun naman yung nakikita kayo, sinasabi kanina, tabletop, so kailangan mo sa ibabaw. Ang kaibahan nito, ito ay diretso mo na. And then ang rationalization namin, bakit namin ginawa ito, kasi ang practice kasi sa atin lagi nasa sako, di ba? Anywhere you go, makikita mo ang mais, ang palay, nasa sako talaga yan. Yes po. So bakit? Oo, so pag tabletop yung ginagamit natin, magko-collect pa yan eh. Yan yung practice eh. Kukollect ka pa ng samples from the sako. Yes. Saka mo pa lang siya Yung average. iipunin and then kukuhanan. Oo, tama ka. Yes. Alam ni sir. So ganoon. and this time, ito naman, hindi na. So since nakasako nga lahat ng ating mga inaani or tinutuyo, dun mo na, isasaksak mo na siya. No frills. Sabi nga, no frills. Pag tusok mo sa kanya, din siya na, makukuha mo na agad yung moisture. So it's so easy. And madali din siyang gamitin. And one of the reasons din kasi na kapag nag-iimbento tayo is, ang hindi daw, one of the reasons sa mga studies ay, bakit hindi siya na-adapt kaagad is just because nababago yung kanilang sistema once we invent or once we introduce a new technology. With this one naman, pinilit natin or tiningnan natin yung existing na ginagawa nila. Like, practice na to eh. So, Yes we just po. have to improve para hindi sila masyadong manibago. So, ganun din. Sinasaksak pa rin nila. Ang kaibahan lang, by reading ka na kaagad. You don't have to bite, you don't have to pokpok, or you don't have to Bite. ipunin ba niya. have to Oo. bite So, anymore. andun na kaagad. Mas mabilis. Kung baga ang kaibahan nito, mas mabilis. Tapos, kahit nasa truck ka, bibili ka sa field kasi isa ditong practice sa atin, di ba? Yung mga pinipick up natin yung mga inani sa bukid. So right there and then, pwede mo na siyang kuhanin ng moisture content. So kahit nasa sasakyan ka, yung mga ating mga bumibili, pwede na nilang
kuhanin doon. Unlike yun na, ipunin mo pa. Yan. So, napakadali gamitin. Ayan. Ma'am, Yes speaking po. po dun sa moisture content, meron po ba tayong specific Specific, yes. percent po na target po sa moisture content po? Ang moisture content kasi, when we say safe moisture content, 14 yan lagi is standard. So, lahat ng grains, it has to be 14. Sa atin kasi, yun yung nakabase sa environment natin, sa climate natin. So, 14. Kaya lang may iba-iba siyang requirement. Like for imimil mo, syempre, dapat mas mababa siya ng konti. But the standard is 14. 14. So, yun yung 14%. ating standard for moisture content. Safe for storage, safe for milling. So, 14 siya. Hindi na siya masisira. So, for long storage. Ayun. So, I'm sure curious din yung ating, baka may mga nanonood din tayo yung mga agricultural engineering student, ano ma'am? So, saan po ba ma'am gawa yung ating GrainProbe moisture meter? Puro locally materials po ba yung ginamit dito? Ay, yes po. Ito po ang kaibahan nito. Lahat po galing dito. Ayun. Lahat po mabibili sa market. Ito po yung aming pinagmamalaki dito kasi pagka mga imported, kahit ano pa po yan, nahihirapan tayo kapag nagkaroon na ng problema. Yes po. Kung minsan wala tayong mabiling spare parts or kaya wala ring service center that would do the repair, kaya ang nagiging problema, kung minsan tinatapon na natin kasi wala ka ng pag-asa. So with this naman, kasi locally available lahat, ito in-house, 100% dito na po natin ginawa sa Philmec ito. Even the circuits, dito na po natin ginawa yan ngayon. So makikita natin lahat sa market yung mga components nito. Makikita, madali siyang makita. Ayan. Ayun. Ma'am, matanong din po namin, ano po ba yung mga parts ng ating GrainProbe Yes. moisture meter, ma'am? Yes po. Yan, oo. Ang main component niya, yung buriki mismo, yung pantusok, diba? So, detachable ito, if you have pictured it out. Wala Yes, kasi tayong ma'am. picture, no? Opo, so tatlo lang siya, yung GrainProbe mismo, and then pangalawa, yung chamber niya. Ito yung chamber niya, ito rin yung sensor. Ito rin yung nagbabasa ng moisture content niya na ibabato niya dun sa processor. So, yun yung chamber niya, and then, of course, yung controls. Dinagdagan nilang natin ito ng handle, ng discharge chute sa ilalim, pero ang pinaka-importante nito is the probe and also yung chamber niya, which serves also as the sensor ng ating technology. Ayan. So, ma'am, gaano po ba ka-accurate itong ating GrainProbe moisture meter? Yes, we base, siyempre para natin masabing accurate ito, Yes po. ang ginawa pala namin ditong calibration na tinatawag, we compare it sa oven, kasi ito yung acceptable na standard, na reference method, para malaman, ito yung pinakamalapit sa katotohanan na reading ng moisture content. So, nung dinevelop namin ito, doon namin ikinumpara. So, yung sa accuracy naman, ang moisture meter, any measuring instrument that is, tingnan siya with precision and accuracy. Yung accuracy niya sa standard po ng NIST. Yung NIST po is National Institute of Standards and Technology na based po sa US. Sila po yung nagsicertify ng mga instruments all around the world na pwedeng gamitin or standard nila. Sila po yung nagsiset ng standard. So, doon po natin sinunod yung accuracy. And doon sa kanila, yung accuracy or the mean error na tinatawag nila, ang limit nila, it should be within 0.8. Maximum is 0.8. With this technology, we're getting around 0.2 and 0.35 for palay and corn respectively. So, pasok, diba? So, napakapasok niya doon sa 0.8. And then doon naman sa mean error or percent error na difference niya dapat ay, ang maximum niya is 5%. Ayun. Now, with this, our technology sa probe po ay nakukuha natin yung around 2.5 for both, nakapasa siya. Kasi ito yung gusto nating i-meet Yes po. That it should go with the standards para pag binili natin, we will be very proud and we will be very sure that we are distributing accurate technology. So this, we can say that it's really accurate. Marami na po siyang dinaan ng test for this purpose. Ayan, proven and tested na. Yes, proven and tested. Mapagkakatiwalaan kumpara sa pagkagat Yeah. at pagpukol. Yes. Oo, tama. Kumpara sa ganon, di ba? Oo naman. Mas madali na ang trabaho, hindi ka pa nabungi. Di ba? NIST approved. Ayan. Oo. Ayan. So, ayan. Pag may mga kasi yan yung mga gusto nilang marinig for sure dito kasi sasabihin nila, lalo yung mga sanay nating farmers, gaano ba ka-accurate yan? Ganon. Kaya mas magandang nanggaling na mismo sa ating
maging tech generator. Na ganun Opo, pala siya by accurate. the way, gusto ko lang i-add na ang test ng accuracy sa amin ay 2 level. Yes Ito po. yung una, yung sa laboratory. This is controlled environment, right? So, tinitingnan muna namin dito and then ilalabas natin ito ng field. We call it field testing para makita naman natin yung mga senaryo na hindi mo makikita sa laboratory. Yes po. Yung mga so, 2 level yung pinagbabasihan natin ng accuracy. And then we compare and then we calibrate hanggang sa makuha niyo yung gusto nating accuracy. Ayan. Ayan. So yan, nag-undergo siya sa Yes. laboratory testing and of course, field testing. Ayan. Ma'am, tanong ko din po, no, nagsasagawa po ba kayo ng mga seminars and training sa mga farmers po natin patungkol po sa grain probe moisture meter po? Ay, yes po. Lahat po ng na-invento ng PhilMec po, we make sure na bago po ito gamitin ng ating mga farmers ay fully trained po sila. And then meron din itong kasamang manual na nandoon yung kung paano gamitin, paano siya i-repair, and the frequently asked questions kasama po sa manual. So, para sigurado tayo na gagamitin nila ng tama at hindi sila mahihirapan. May guide sila palagi. Yes. Ayun. So, yun naman yung pinakakailangan din nila, di ba? Yung, hindi lang yung basta i-introduce sa kanila na sasabihin, dadating na lang bigla na, ito pong produkto na ito ay very accurate, big. Siyempre, nagdadaan siya sa may mga trainings para talagang ma-convince natin sila na sa pamamagitan ng mga new technologies, mas magiging accurate at mapapadali yung trabaho nila and of course, mapapataas yung kita sa kanilang mga ani. And through seminars, maganda talaga na nakikita nila yung actual na itsura kumpara sa mga pictures and videos lang. Ayan. Po. So, speaking... Gusto ko din palang i-add, Sir Denver, sa Yes po. Pam, no? During the development, actually, sinasama natin ang ating mga potential end users. Kinukuha natin yung kanilang feedback. Mga feedback. Yung una, we have two surveys. Sa umpisa, ano yung nakikita nila na magiging operational sa kanila. So, kinukuha namin yon, we validate, and then pag nagawa na namin, dadalhin namin sa kanila and we get feedback as well kung okay na ba sa kanila or meron pa silang improvement. So, kasama na po sila sa umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Para Yun ang mas maganda. gagamitin nila. Ayan. So, speaking of pictures and videos at mga parts kung paano gamitin, ano nga ba yung tunay na itsura? Ayan. So, meron tayo naka-prepare dito, ma'am. Bago tayo dumako sa ating second segment na Tech Kita, meron tayong naka-prepare dito na short commercial kung ano nga ba ang itsura at paano gamitin itong ating Grain Probe Moisture Meter. Sabay-sabay po nating panoorin.
rin itsura. pala. Actually, ayan, thank you very much po sa Filmex. Sa DA Filmex. Yeah, sa audiovisual presentation po. Actually, ma'am, kanina pa ako nagpe-pretend na hindi ko siya nakita sa personal. During last August 16 po sa AIPF, talaga po nga, tinuro ni Miss Princess po sa akin, ano po, yung paggamit ng Grain Probe Moisture Meter. User-friendly, ano? Yes. Nakitang-kita sa video, itutusok mo lang na gano'n. Napakaraming sako nun. Imagine, gaano karami na yung nakakagatin mo, partner. And hindi mo na kailangan ibaba, tas bubuksan mo, tas Mahaba kukuha ka siya. ng mga samples. Yes, mahaba pala. Yes. Ayan, Ayun. welcome po sa ating second segment. Ang inaantay ng lahat, ang Tech Kita. Patungkol sa market and commercialization potential ng Grain Probe Moisture Meter. Ayan, ma'am. Ito po, sa estimate po ninyo, magkano po ang pagmamanufacture o pagpoproduce ng isang Grain Probe Moisture Meter? Okay. Sa part naming researchers, ang kinuha namin is actually the actual fabrication cost, meaning ito yung materials at saka yung labor na ginamit. And from that, we are getting around 5,000 per unit. Ano to pero ito based pa doon sa mga 2018 costing. So, mga 5,000 po ang isang unit sa kanya. Kasama na yung, hindi pala kasama. May casing to if you have seen the casing, ano. Kasi medyo delikado siya. So, mga 5,000 po yung sa amin. And then, hopefully, hindi naman siya tumaas ng 10,000 pagdating sa mga manufacturers para mas marami pong maka-afford na bumili. Yes. Ranging from 5,000 to 10,000 pesos. Minimum yung 5,000. Yung mga manufacturers, hindi ko po alam kasi yung markup nilang ginagawa. But that's all that we can give yung fabrication cost po na. Yan. I'm sure meron din siguro tayo mga mga manufacturers na nanonood or mga future investors. Ayan. So ma'am, saan po sila pwede magtungo yung mga magsasaka po natin upang bilihin po yung teknolohiya po na ito if ever po na maging interested po sila? Denver sa Kapam, ngayon nasa process kami ng ang Filmex po kasi under our IP law ay hindi po kami allowed na mag-mass produce. Yes po. So nag-accredit po kami ng manufacturers and right now we are on the process of accrediting. May 3 po kami ngayong ina-assess or ini-evaluate. Actually yung isa po ay kausap namin tomorrow, yung final test po result. So after that we can get na. So hopefully po within the year meron tayong 3 na manufacturers nito na pwedeng lapitan po ng ating farmers. And malalaman po yan lahat ng ating mga farmers because ipopromote din po natin who are our accredited manufacturers. Ayaw pa po nating pangalanan because we haven't done an official evaluation po. Medyo kami po kasi pinapagawa muna namin sila ng isang unit para ma-test namin talaga that yung quality ng technology would be the same as we are expecting it bago po natin sila payagang mag-mass produce. So, nandun po kami sa proseso na gano'n ngayon. So, sa level po ng accreditation. Malapit na po, wag pong mainip. So, marami na rin po talaga nagtatanong because it has been too long. And finally, with God's din po ay this year magkaroon na po tayo ng mga suppliers po ng ating technology. Yes. Yan, sabay-sabay nating alamin yung mga susunod na kaganapan patungkol dito. And for sure po, may mga manufacturers tayo all throughout the Philippines para yung mga farmers natin sa iba't ibang sulok ng bansa ay makagamit din ng Grain Probe Moisture Meter. So yun ma'am, waiting po kami. And of course, alam namin ang ating mga ka-agrisikat ma'am sa announcement po ng Filmex yan sa mga manufacturers na pwede po naming lapitan. Yes, pati yung mga meron din tayong mga kasamahan sa office na may mga sa palay, mga taniman sila Ma'am Ellen, sila Ma'am Rachel. So I'm sure excited na rin sila sa mga magiging updates pa na nitong ating Grain Probe Moisture Meter. Ayan. Kung ang isang typical na na farmer po ma'am ay interesado po for example sa Grain Probe Moisture Meter po pero hindi nila afford yung 5 to 10K estimation natin for example po. May alternative way pa po ba kayo para magamit po nila yung technology? For example ma'am, renting. Yan po. Right now kasi we have around almost 50 units yung nakakalat natin sa sa buong Pilipinas. We're trying to have our farmers a feel of the technology. So pinapagamit natin ito sa kanila ngayon with some meron lang silang mga acknowledgement
acknowledgement receipt ng technology stating na kami pa rin yung owner, but they are allowed to use it para makita nila kung talagang ito ay mag-fit sa kanilang operation for free. So ito po ay pinapahiram natin for now until such time that we have a commercial unit na po. But on the part of Filmec, may mga, basta po meron kaming available pa na units, may mga sumusulat po sa atin, and we are actually allowing them to use para po makakuha na. On our part, maganda rin po sa amin kasi baka may mga feedback pa rin sila habang hindi natin. Para for continuous improvement ng technology. So, sulat lang po sa aming director on the part of Filmec para po dun sa mga gustong pong mag-try. And then later on po, may mga initial talks naman na po na ito pa isasama under RCEP program, although wala pa pong final, para po maging tandem po ng ating mga rice mill, dryers, at saka doon po sa mga warehouses kung saan nag-i-stock tayo ng ating mga palay at mais. So, baka po ito ay maisama na rin dahil hopefully po ma-extend na talaga yung nasa final naman na po approval ang extension ng RCEP. And I think this is one of the program din po. Isasama na po siya. Doon sa mga nabigyan before, so may pag-asa po tayo na maisama po ito sa RCEP. And marami na rin pang programa ang ibang agencies on this, kaya hinihintay lang po nilang may commercial unit na talaga. So, wag pong mainip. Malapit na po. Kami din po medyo naiinip na on having this sa market na po. Ayan. Grabe, hindi biro yung 50 units sa buong Pilipinas. And for example po, ma'am, may gusto pong mag-try netong Grain Probe Moisture Meter. Pwede po ba kaming pumunta sa Filmec for us to see po yung mismong technology? Yes po, opo. And pwede po kayong dumaan sa amin. Minsan kahit wala naman pong pasabi, basta nandito kami and the available unit is here. Hindi naman po kami nawawalan ng available na demo unit sa office. So anytime po you can see. And other meters that we have developed sa Filmec, pero libreng pong dumaan at alamin. Para makita rin talaga ng iba pa nating mga farmers. So, maganda rin yun yun yung gusto ko rin sanang idagdag kanina dun kay ma'am kasi para may feedback agad sila na kung ano yung patungkol dun sa technology, and eto nga yung isa sa mga goal natin as researchers nga po na nafi-feel ng ating mga magsasaka, nakakarating sa kanila yung mga technology kasi 'di ba sino yung nagsabi noon, research kayo ng research, ano naman 'yan, 'di ba? Hindi natin pangalanan. Bawal pangalanan. Hindi natin kilala. 'Di ba? At least 'di ba? Hindi tayo research ng research, we are doing research for a purpose. Yun nga yung sabi sa atin ni Dr. Arden, do research with a purpose, and that purpose is helping our farmers and fisher folks. Ayun. So yun yung kagandahan. 50 units, marami na yun. So, for free. For free. Ayan. Oo, pinapagamit lang natin sa halina ng So, that's Luzon, Visayas, and Mindanao sa ating mga rice and corn areas. Ayan. So, ayan ma'am, kung sa usapang maintenance naman po ng ating Grain Probe Moisture Meter, saan po sila maaaring magtungo kung sakali po na masira po or medyo may matanggal, ma-detach doon sa ating technology. Yan, kasama po yun sa doon sa pinapapirmahan namin na acknowledgement receipt actually na anything na nakita po nila na hindi nagpa-function ng maayos, wag buksan yung technology, just call us anytime. So pupuntahan po namin, may mga tao po tayo na pumupunta sa field or they can come to Filmec para po maiayos kasi hindi pa naman kasi nga ito commercial unit, so hindi naman masyadong final yung mga pagkakabit ng iba. So we always have to monitor. So, open po kami palagi lang for them. And nire-remind din namin sila na huwag mahiya na puntahan kami or tawagan kami. Iniiwan namin ng mga numbers namin para po anytime na magka-problema, we can always be there sa kanila. Ayan. Nung nagdaang po ma'am na AIPF Agri-Aqua Innovation Pitch Fest 2024, may mga potential investors po ba na kumontak po sa inyo? Tinanong ko si Princess there are some queries but for now kasi kailan lang din naman but during the other technology forums naman na ipe-present natin itong marami nang gustong investors din, and we are positive on having investors for this kasi hindi siya masyadong malaki investment.
maliit lang yung investment cost niya. And this is Yes. patented now. We have 4 protections for this. We have IP protection. Ayun. And ako din po, ma'am, no, and partner, talagang na-witness ko din talaga na talagang ini-interview ng mga potential investors sila, Ma'am Princess, during the exhibit. Nilalapitan talaga ang ating Green Probe Moisture Meter. Ayan, ma'am. Para po Very sa ating interested sila, no? Para po sa ating mga manonood ngayon na naging interesado patungkol sa teknolohiyang ito, maaari niyo po ba, ma'am, ibigay yung inyo pong contact details at iba pang information? Yes po. Wag lang pong pera ha, basta po tungkol lang po sa technology. Okay. Pwede pong text me. Ang number ko po ay 0917-837-6864. Sumasagot po ako 24 hours, 7 days. Okay. Wow. So basta po tungkol dyan sa mga natin. Masipag po tayong sumagot kapag po tungkol sa mga ganito makakatulong sa atin. Ayan, basta farmers, ready si ma'am 24/7. Wag lang yung, Yes po, hello po masarap ma'am, po baka po silang meron kausap. kayong pera dyan. Oo, Biglang, mangutang pala. Ayun, wala po yun. Wala po talaga yun. Ngayon pa lang sinasabi, wala po yun. ayan. Ngayon pa lang may Trabaho lang po. disclaimer na si ma'am. Ano? So, ayan, ulitin ko din, partner, no, para sa ating mga potential disclaimer investors. tayo. Ang Okay. ating ang number ni ma'am, ayan, 0917-837-6864. Ayan, clarification lang po, tungkol po ito sa ating Green Probe Moisture Meter. Ayan, sasagutin po kayo ni ma'am 24/7. Yes. And And of grabe. course, pwede rin po kayong mag-message sa amin pong Clardy Consortium FB page. At sa Race CL FB page. Sasagutin po namin kayo right away. Iko-connect po Yes. namin kayo sa ating tech generator. Ayan. So, for our po ma'am, for our final and big question. Ayan. Ayan. Big question. So, ano po ba ma'am ang maipapayo Natakot ninyo yata ako or sa big question. pang Miss Universe, ano? So, ma'am, ano po ba yung maipapayo or maimomotivate po ninyo sa ating mga tagapakinig ngayon, especially yung ating mga future and young researchers na nais din pong tahakin ang landas po na tungkol sa inyo na bumubuo ng mga makabagong teknolohiya or makinarya patungkol sa AANR? Ayan, oo. Dapat lang talaga may passion ka and you love what you're doing. Wag lang matakot pag-explore. Kasi pag researcher talaga, you have to explore a lot of things and widen your imagination. Ano ba talaga yung kailangan? Ang sa akin, ang pinaka-importante ko talaga nakikita, talk to the people, talk to the Yes. farmers, kausapin mo kung ano ba yung kailangan nila. It really helps kasi sila yung talagang may kailangan. So they know it better. They know, tayo kasi mga researchers, we only are confined sa ating mga upuan, but we always love having it on field, kausap sila, para mas malaman natin talaga yung, para swak, swak yung ating mga iniisip. And don't be afraid to our young STEM people. Huwag po tayong matakot sa STEM. Everyone is welcome to do some science, technology. Nakaka-excite po. And bulong lang may pera sa science. May pera sa STEM talaga. So there's a lot there's a lot of opportunities opening for you, lalo na po sa mga research institutions kagaya natin, si LSU, all around the science community ng Muñoz. Marami pong opportunities na nag-open when we are into the the R&D talaga ng atin. Lalo na po sa agriculture kasi napaka-importanting sector. So just don't be afraid, explore. Know the needs talaga. That's the bottom line. Know the needs because they will be your clients anyway. So you have to know them better. So yan po. Wow, very Wow. I want DevCom. to say hi sa aking Clardet, mga friends ko na lahat yan, sila Ayan. Rachel. Ayan, Sila hello Ma'am po. Rachel, yes. Sila. Yes po. Ayan. Sila Ma'am Rachel. Ang mga Yeah. mababait na taga Clardet. Kay Sir Arden, of course. Yeah. Ay, Yes po. Ayun, ma'am, yung pagkakasabi ni ma'am, very DevCom, yes. you have to know the needs of the people, the grassroots, the farmers. Ayan. Very true. Napakagandang words of Words of wisdom. wisdom. Ayun, parang kulang na lang sa dulo ng sasabihin ni ma'am, and I thank you. Thank you. Ayun, Pang Miss Universe, hindi tayo pang Yes. yan. Pang ano lang Pang tayo, ano- Miss Agri siguro. Pang Miss Agri. Yes, Ayan. sa Miss Agri 2024, And talaga namang always do a research
with a purpose. Have Ayan. the passion and don't be afraid to explore. Yes. Saka tama yung sinabi ni Ma'am na talk sa makipag-usap sa mga ating mga farmers kasi at the end of the day, para sa kanila rin naman yung mga ginagawa nating mga makabagong technologies and machineries. Ayan. Oh, ayan, partner. Ma'am, ayan, may mga shoutout po Time sa check ating, ay saktong 5 p.m. Grabe, parang ang bilis. malulungkot po ako kung hindi natin ma-shoutout. Tapos na pala yun. Ang bilis. Diba? Ang bilis. Ang bilis. So, Okay, ayan. napakarami nagpapa-shoutout. Nga, ayan. Si Ma'am Princess Mercado, thank you si Alessio Agrisicat through Ray Central Luzon for featuring Filmex Grain Probe Moisture Meter. Thank you so much din Thank you po, so much ma'am. din po. Thank you so much Thank you very po. much po sa inyong lahat. Our pleasure, always. Yes. Marami pa tayo sana sa mga susunod. We Yes have po. a line of technologies po for Ayan. our farmers pa in line. Ayan, looking forward na makausap pa natin yung si Ma'am ulit and yung iba pa pong mga kasamahan natin sa Filmec, ano? Ayan. Yes. And meron pa ba, Madami partner? pa po. Ayan, sa ating hindi ko na isa-isahin, partner, no? Sa ating 10,000 viewers kanina. Ang dami din no? Ang dami, yes. Si ma'am, baka meron po 10,000 kayong... talaga. Baka meron po kayong gusto pong i-shoutout, ma'am, bago po tayo magwakas Yes, for this mag-end. episode. Wala na yata. Parang madami na ako nasabi. But I thank you so much sa inyong dalawa. Sobrang nag-enjoy akong kausap kayo. Parang kwentuhan lang. Yes. It's always a good way to do it eh. Kasi yun talaga yun para mas ma-express natin. And then, nagbababay na sila. Anyway, I find it very enjoyable na kausap kayo. And at the same time, of course, it's a very good venue para ipaabot din sa ating mga other stakeholders pa that we are into this. And sana may mga iba pang manufacturers na maging in there. Yun yung medyo nag-iisang problema pala namin. Walang masyadong local manufacturers that is into ganito, mga electronics. Kasi lagi natin ini-import. But there are possibilities pa. So, damihan pa po natin yung mga involved sa electronics. Wala tayong masyadong local sa electronics. Ayun. We can do it. So, Yes, we dapat can do it. Damihan pa natin. We want to encourage our manufacturers. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. And of course, to si LSU, Yes to po. Clardec, our mother agency. Thank you very our much mother po, ma'am. agency. Thank you very much po. Ma'am, meron lang po kaming kaunting request po. Sa dulo po, kapag nabanggit po namin sa agrikultura, sasabihin nyo po, sikat ka. Ayun. Sabay-sabay po tayo. Okay? And with that, maraming salamat po sa pagsama at pakikinig sa amin ngayong episode. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli, ako si Mark Denver Bedico. At ako naman, si Pamela Canyaveras. Magsama-sama po uli tayo sa susunod na Miyerkules dito lamang sa Agrisikat. Sa Agrikultura, sikat ka! Ayan. Thank you very so much much po, po, ma'am. Filmec. Thank you po. Thank you very much po, Bye Ma'am po. Arlene. Thank you. Thanks Thank you. po. Sikat ka sa agrikultura, may future pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Itinin mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama, makinig ka kung saan o makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.